So alhamdulillah mga kapatid, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na itong mga araw ng Ramadan ay maging dahilan para sa napakadami ng mga kabataan, mga young professional, mga kalalakihan, mga kababaihan, at yung iba sa kanila nagtatanong, no? Yung mga may mga edad na, Ya Allah, kakasali, tulungan mo kami kung paano kami patatawanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And sometimes, lalo na't lumipas na yung ilang araw ng Ramadan, iniisip natin, parang napakahirap para sa atin yung pagbabago. So, naisip natin mag-live nang sa ganon makatulong itong advice natin doon sa mga akawat na nagnanais na magbagong buhay. Tatandaan mo anak, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'minina khulika mufattana. Ibig sabihin, yung mga tao, katotohanan, no, kahit yung mu'min, yung mananampalataya, khulika mufattana, we are created na talagang magkakamali. Kasi, we are on the test. Lagi tayong susubukan ng Allah. Lagi tayong susubukan ng Allah. At iba't iba yung mga pagsubok natin sa buhay. Yung ibang kapatid natin, ang pagsubok nila, ibang fitna. Yung iba naman, ang pagsubok nila is yung, kahirapan. Ang iba naman, ang pagsubok nila ay, kayamanan. Sa dami ng kayamanan, nagiging dahilan para makalimutan nila yung Allah. Yung iba naman, ang kanilang pagsubok ay haram relationship. Yung iba naman ay pornography. Yung iba naman ay, for example, paninigarilyo, pagsusugal na hindi maiwan-iwanan. So, yung mga kapatid natin na lagi nagtatanong na, nagtataw ba naman ako pero paulit-ulit akong bumabalik doon sa mga addiction na nakasanayan ko. So sabi nga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khulika mufattana, every one of us here are tested. Marami tayong mga pagsubok sa buhay. Si kakasali, mga anak, maraming pagsubok sa buhay, maraming fitness sa buhay. Ganon din sa inyo. No? Wala pong tao o mu'min na i-create ng Allah ng walang pagsubok sa buhay. So anuman mga anak ko, ang mga pagsubok na ito na nagiging dahilan para makalimutan mo yung Allah, para suwayin mo ang Allah. For example, ang kahirapan naging dahilan para magtinda ka ng shabu. Ang kahirapan naging dahilan para mag-engage ka into for example, prostitution. Ang kahirapan na naging dahilan para maging engage ka into riba, right? Kasi hirap na hirap ka, di ba? Or di kaya yung mga mayayaman naging dahilan para magyabang, makalimutan nila ang Allah, mawala ang sala. Yung mga estudyante out of napakaliit na kaalaman sa Islam dahil lahat ng babae almost napasintabi lang may boyfriend relationship, nag-i-engage into zina. Ang mga kalalakihan, normal lang sa kanila ang panonood ng pornography sa social media. Yung mga babae, normal lang sa kanila yung magmarites at magmarisol. So, nagiging dahilan para maiwanan ng sala, para makagawa ng maraming kasalanan. Pero ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indeed, all of us are khulika mufattana, pero ano ang pagkakaiba ng mu'min? Tawaban. Every time na nagkakamali tayo, we immediately remember Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon nung sabihin niya sa Surat Al-Imran yung وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها كأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. And then sabi niya, والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Kahit yung mu'min anak na napakataas ng antas sa Islam, napakalakas ng kanyang iman, a good worshipper, Rabbanin, pwede silang mahulog into, into dalibon nilapsin, masira nila ang kanilang mga sarili, pwede silang mahulog into zina, into haram relationship, into riba, into whatsoever. Pero anong sinabi ng Allah? Dalamu anfusahum dhakarullah, they immediately remember Allah subhanahu wa ta'ala. So nung sabihin ng Allah na tawaban every time na ang isang mu'min ay nagkakamali into whatever haram na mga mali na ayaw ng Allah, they immediately remember Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gaano kadami ang kasalanan na nagagawa nila, ganoon din kadami silang nagsasabi ng astaghfirullahaladzim wa natubu ilay. Ya Allah, patawarin mo ako sa aking pagkukulang at ako po ay bumabalik sa inyo. Right? Nasiyan. Ibig sabihin, bakit? Kasi tayo ay forgetful. Kullu bani Adam khata. Mga anak ko, lahat ng Banu Adam ay nagkakamali. Alim man yan o start, engineer man yan o hindi, spaghetti, pataas, syempre mas talang malaki ang kasalanan. Pero, it doesn't mean na porke ikaw ay nag-pray ng 5 times a day, it doesn't mean na porke ikaw ay isang ustad, it doesn't mean na ikaw ay nagsiseminar, no? Or active sa Islamic organization, naka-hijab, naka-niqab, it doesn't mean na hindi ka makakamali. Kasi, nasiyan, we are forgetful. Yung Adam alayhi salam, kaya siya nagkamali dahil nakalimutan niya ang
habilin ng Allah. Don't go near to the Shajaratul Khuld. Huwag kang lumapit. Pero ano ang ginawa ng Adam at ng ating mahal na ina, Hawa, alayhimussalam, sila ay nakalimot at hindi lang sila lumapit sa Shajaratul Khuld. Kumain pa sila sa bunga nito. Mga kapatid ko, sabi ng Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaban nasiyan idha dhukiru dhakar. Ang pagkakaiba ng mu'min, nagkakamali si Muslim, oo, nagkakamali ang isang hijabi, ang isang nikabi, pero kapag sila ay nariman ng Allah, immediately they accept na sila ay nagkamali. They don't justify their evil deeds. So mga anak ko, magtauba tayo. Ramadan is the month of tauba. Kung hindi ka patatawarin ng Allah dito sa Ramadan, kailan ka patatawarin ng Allah? Kung hindi ka magbabalik loob ngayong Ramadan, kailan ka magbabalik loob sa Allah? Kung hindi ka magtatauba, kailan ka magtatauba? Wala ng syaitan. Nag-aayuno ang iyong napsuwawa. So it will be very easy for you to go back to Allah because everyone are busy in congregation sa masjid. Everyone are busy. Pagpunta mo ng masjid, nagdedekar, nagbabasa ng Quran, lahat sila ay nagtatawba, nagbabalik loob sa Allah, nagsusumamo at sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang dahilan? Bakit i-entertain mo yung mga negative thoughts mo na yung mga negative thought na ang laki ng kasalanan ko, addict na talaga ako sa pornography, hindi na ako dalaga, marami ng haram na ginawa ang buhay ko. Huwag mong i-entertain yan, anak, because every one of us here committed sin, right? Pero ang pinaka-importante, alam mo na, kapag narinig mo itong live ko, i-share ninyo ito dahil kapag ito ay narinig mo at lumambot ang puso mo, ibig sabihin, buhay na buhay ang puso mo. Ibig sabihin, malambot ang puso mo. Kaya pa niyang bumalik, right? Kasi kung wala kang pakialam, yun ang nakakatakot. Kung justify mo yung kasalanan mo, yun ang nakakatakot. Pero kung ang puso mo, naaalala pa niya ang Allah, buhay pa anak ang puso mo, right? So magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Subhanallah, isipin mo pagkatapos natin magkamali ng paulit-ulit at binabalik-balikan, kung ikaw ay magtatawba, mamahalin ka ng Allah. At ang sabi ng Allah sa Suratul Furqan, وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ لَهُ سَيِّئَاتِهِمُ الْحَسَنَاتِ. Subhanallah, hindi lang tayo patatawarin ng Allah. Hindi lang niya i-erase ang mga kasalanan na gawa natin, kung hindi papalitan pa niya ng kabutihan ang kasalanan ng pagmamarites, ang kasalanan ng pagsisina, ang kasalanan ng paglalasing, ang kasalanan ng pagsisinungaling, ng riba, ng hindi pagsasala, ng walang hijab. Pag ikaw ay nagtauba at naniwalang muli sa Allah, at ang patunay na naniwala ka muli sa Allah, ikaw ay nag-umpisang magbalik loob at gumawa ng kabutihan, Allah will not only forgive you, Allah will going to erase your sin, my sin, at papalitan pa ng Allah ng kabutihan ang mga kasalanan ito. So saan ka makakakita ng ganito na Panginoon mo na tagapaglikha, na Ar-Rahman, na Ar-Rahim? Kul ya ibadi allati asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sabi ng Allah, wag mawalan. Don't despair. Wag makinig sa negative thought. Wag makinig sa shaitan thought na hindi ka patatawarin ng Allah, because indeed, Allah will forgive sin. At ang Ramadan, every minute, every hour, ang door of tawbah is open. So, sino po yung hinihintay natin? Ang nafsu hawa mo, mag-abdas, magsujud sa Allah, umiyak sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na kung magtatahajud ka, kahit 2 rakat lang bago magsuhur, wallahi adim mararamdaman mo na ang Ramadan ang pinakamagandang gift ng Allah sa umman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.